going to manage your time. So Joey, wag kang masad. I think learning experience 'yun na malalaman mo na okay. So hindi ako pwede ng um training na or shift rather na between like 8 a.m. hanggang 8 p.m. So ang tatargetin ko na client automatic is Eastern Standard Time na client. Ganon. Okay. One more thing. Okay. Pack, pack, pack. Okay. Close. Alam niyo, gustong-gusto ko yung nagko-close ng tab. Parang there's merong happy feeling na associated sa pagko-close ng tab. Ako lang ba? Alright. Teka, wait. Wala yata akong kasamang admin sa teleho. Ako na lang kuha ng attendance. 'Di ba, may something, may something when it comes to closing tabs. Alright, para sa mga, revamp PBs, exactly. Attendance, I'll only give you 1 minute to fill out the attendance. Any, 'pag yung inyong attendance ay lumampas ng 6:12, considered as late na. Kasi ba naman, binigyan ko na kayo ng 10 minutes. 2 minutes to fill out yung attendance natin. Kiki. And while you guys are at it, review nga tayo real quick. Alam ko ito, malamang umay na kayo, but inuulit-ulit natin. So for our work from home basic training, meron tayong house rules, alam nyo na yan. Pero practice ba ang house rules sa ibang coaches? Hindi ko pa nakakamusta mga coach, baka kayo, chika-chika kayo ng ha? Pre-practice, okay. And then ito yung goal natin na mako-cover. Pero on top of this, parang goal natin or to-do list natin, gusto kong, sige lang LJ, ingat, I hope everything's okay. So apart from our um parang main to-do list sa revamp, I also wanted you to meet our mentors, get to know them, ask questions about their positions because kagaya nga ng sabi ko, sino yung mga gusto nyong coaches? May nagsabi legal VA, SEO, lead conversion, meron dito technical writing, e-com, hindi ko alam kung sinong boto ni ni Heather. Pero sana kahit nakilala nyo na ibang mentors, ako pa rin ang favorite nyo. Uy, sana ako pa rin ang favorite nyo. Ganon. 'Pag may specific na niche ng gusto, pwede po bang mag-enroll directly sa top VIP? Yes, pwede. Mas maganda ang atake mo ngayon sa top VIP kasi 'di ba all access pass 'yon. So, alam mo na kung ano yung iyong pinakang pagfo-fokusan. Kasi dito may mga top VIP dito. Yung iba, nandun sila sa copywriting. Sabi ko mag-focus sa copywriting kasi level 3 yun, may internship. Ikaw, malalaman mo na, halimbawa, nakita mo na, shit, Diyos ko, nag-ano ka. Wala namang sensitive ang ears dito, no? Okay. Sana wala. So, gustong-gusto ko yung SEO, dun muna ako mag-focus. Tapos, pag siguro may time akong umattend ng, ano to, ng ganitong class, attend ako. Ganon. So, at least alam mo na kung saan ka magfo-focus. Okay, moving forward. Ang hinahon ko magsalita ngayon, ha? Kasi tulog si Papski. Now, we've also practiced how to send contracts. Meron pa ba ditong hindi nakakapagpapirma ng kontrata? Although, side note, I have to say, I am super happy with the results because I think parang 90% ng batch na 'to nakapag-submit. I love it. Sabi ko, "Ay, amazing." Kasi chine-check namin isa-isa kapagka nakapagpapirma na ng tama. Kung hindi pa guys, ihabol niyo 'yon please. Kasi hindi pa naman nagche-check ng homework si admin. Kapag chineck niya yung homework, makikita niya nakapag-submit naman ako, so you should be good to go. We will also have a few more homeworks na ise-send ko and do yon by Monday. So paglaanan niyo ng oras ha.
Nakapag-practice na rin kayo kung paano magpakilala, kung paano mag-record ng voice recording using mag-record ng voice recording, siyempre voice nga, voice recording using Vocaro. Tinanong ko na kayo, what's your biggest why? And for the past couple of sessions, nakita nyo na guys na hindi ganun kadali. Napakarami mo pang dapat pag-aralan, napakarami mong dapat matutunan, hindi ganun kadali. Pero as long as you know your biggest why, hindi ka titigil. Freelancing has its pros and cons, and based on the um as you might have seen, alam nyo ba nung nag-class si Coach Potato, si Norbert, yap, ayaw niya na tawag siya Norbert, si Coach Potato, nasa galera siya, nasa harapan niya ako. And giving naman ng signal dun sa galera. So, alam mo yon, kapag ka freelancer ka, makakapunta ka talaga sa maraming lugar. As long as finances and schedule permits. Pero this time, as a freelancer, mas intentional ka na. Inaalam mo na, meron bang magandang signal doon? Ano magandang signal? Smart, globe, ganyan. Alamin mo na kagad. Mas nagiging resourceful ka na. Pumaparaan ka na. 'Di ba? Next. So, sabi ko nga, parang I want you to realize that it is a process. Ito yung naging journey ko. Napag-usapan na natin ano nga ba yung freelancer. When is the best time to switch? Meron na bang nagsimulang mag-ipon ng emergency fund? Yes, no, maybe. May mabubuhay na ba dito ng 1 month? Meron, yan, gusto ko lumalabas. Kasi nung huli nating check-in, parang 1 week pa lang, siguradong buhay tayo. Ano eh? Gusto niyo yun? Okay. Services that you can offer as a freelancer. I want you guys to come take a look at this again. I am giving you 4 minutes. Kasi na-meet nyo na yung ibang coaches eh. So, nagkaroon na kayo ng idea sa creative writing or copywriting. May idea na kayo sa technical writing. May idea na kayo sa lead conversion and sales. May idea na kayo sa legal virtual assistants. So, based on what you have learned so far for the past 6, 7, 8 sessions pala. For the past 7 sessions, pang 8 ito, 'di ba? Alin dito yung services na gusto or kaya mong i-offer? I want you to write down again. Google Keep tayo. Teka, wait. Ano nga, thumbs up nga ako kung naka-Google Keep ang mga notes. Baka meron pa rin gumamit ng notepad ha. Google Keep. Okay, balikan niyo yung Google Keep niyo nung last session niyo with me. I want you to look at the list again. I'm giving you 3 minutes para i-check kung ito pa rin ang services na gusto nyong i-offer. Go. Have a question sa Facebook kay Jan. Sabi niya, may appointment setter po kayo na training. Um, no. Hindi. Actually, yung lead conversion, it's appointment setting plus conversion talaga siya. It's part of Zero to Ecom. Hello, Queenie. Yan, sana marami kang matutunan. 2 hours tong live natin, guys. Ihanda nyo yung notebook nyo. Para sa mga nandito sa class, 2 more minutes. Mabilisan na tayo, ha? Two minutes. Based on this list, ano dito yung mga services na kaya nyong i-offer? Pili kayo ng 5. Pwede rin naman ninyong gawing 6 or 7 kung trip nyo, pero magfo-focus tayo sa 5.
Hi, Katiza. Yung mga nanonood sa live, i-share nyo 'to baka meron kayong kakilalang gustong matutong mag-freelancing. This is the basic, work from home training. Oh, nare-recruit talaga si Ate ng mga classmate niya. Okay, done? Thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Abay, hoy! Move the glass. Kevin, Kevin, nakikita ko talaga yung pangalan mo pero alam ko nasa ano ka, copywriting ka. Okay. So, itabi muna natin yung notes. Is it possible to earn 6 to 7 figures a month while working less hours? Yes, that would be a really good goal. But you have to remember that when you are checking for magkano yung sahod and all that, merong nagsisimula ng $3 to $4 an hour and that is okay. Kung pasok to sa panlasa nyo, goods kayo dyan. Meron din naman, halimbawa may BPO experience na kayo. Yung skills ninyo, naiintindihan na nung mga nakakausap ninyo sa BPO. Puwede na kayong pumalo sa medyo advanced. And then, siyempre, again, ang napag-usapan natin, if you wanna earn six figures, yung nagsasabi na earning six figures, madali ang six figures kasi kumita ka lang ng $11.50 an hour, six figures na kagad yun. Pero the goal is for you to still have that freedom. And this is the best time para rin i-remind ko ang lahat na wag niyong iko-compromise yung inyong health. Um, the reason na I mentioned that is because ayoko i-down lahat pero I need to share this. But this is the same training that Mang Jose, si Mang Jose ay batch 5 ng work from home training program natin. And ano 'to, na-match siya sa client namin sa top sa top remote, which is yung VA agency namin. Na-match siya sa client, after nun, nung mag-end na yung contract niya kay client, nakahanap na siya ng ibang clients niya and lagi kaming magkausap, lagi kaming nag-uusap sa mga goals niya, ganyan. Unfortunately, yesterday, he, passed away. Heart attack, biglang-bigla na lang and ang babata pa nung mga anak niya. Nakakalungkot kasi sabi ko, although lahat naman tayo may goals, please uunahin ninyo yung, health ninyo. I think this is the best time. I wanna take this opportunity to remind everyone, wag na wag ninyong iko-compromise yung health ninyo para lang sabayan yung mga nakikita ninyo sa social media. Lahat tayo ay may iba't ibang um, pacing sa buhay. Hindi porke natingin ka sa page 100 niya ay naiiwan ka na. Puwede bang mahingi ko yung promise ninyo na hinding-hindi niyo papabayaan ang sarili niyo para lang may six figures? Ang goal ninyo is patagalin yung inyong freelancing business. Hindi yung, atat na atat tayo na alam mo yun, parang alam ko lahat tayo may goals and may aspirations. And alam mo yung big, hairy, audacious goals, that is okay. But never compromise your health. Okay? All right, so moving on. Day two, we talked about how to start working from home. 3 steps. Prepare yourself, prepare your equipment, and then you start learning and earning. Learning styles na pag-aralan na natin. Merong mga taong natututo ng nanunood. Merong mga taong natututo ng auditory, which is nakikinig. May mga tao na natututo um,
na ginagawa naman. Kailangang alamin ninyo kung ano yung learning style ninyo para mas madali kayong maka-adjust kapagka meron na kayong clients. And the very first thing that I wanted you guys to do is to prepare yourself. So lahat ba may bagong email na? Either may bago kayong email or yung inbox ninyo ay zero. Yes, no, maybe, I'm not sure. Working my way through that 25,000 inbox, ano yun, 25,000 email. Goods na. Clear tayo dito, ah. Okay. Next, nag-practice ba kayo ng pag-create ng professional email signature? Yes, no, maybe, not yet. Okay. Kasama to sa homework ninyo which I will post today sa classroom after ng class. Alam nyo, um, feeling ko naman kaya pero just in case ha na kailangan nyo ng extension sa homework, we will extend for 1 more week before kayo sumabak sa application book session. Clear? Okay. Next. So, I wanted you guys to write down kung ano nga ba yung ideal work type nyo. Naisulat nyo na? Ideal work type. Gusto nyo flexi? Gusto nyo morning shift? Um, hold on. Okay, wait lang. Interesting. Wait lang guys ha. Hold on, hold on. Wait 1 second here. Yung mga hindi pa nakakapagsulat nito, now is the best time for you to try. Write down your ideal work type. Ano yung previous work experience nyo? Title lang. Huwag nyo nang i-enumerate kung ano pa yon. This result. And yung mga hindi pa nakakapag-take ng disk results. Meron pa ba, guys? Anyone? Oh, goods na. Okay. I'll give you guys 1 minute to write this down. Go. 1 minute, guys, ha? Okay. Raquel. Raquel. B. Raquel. Move the glass. Dalawa na naman ang account ni Raquel. Raquel Francesca. Naku, mag-start na ako mag-check ng attendance. Okay. Guys, check your audio now. If I call your name at hindi kayo nakasagot after uh, 5 seconds, tatanggalin ko kayo sa meeting room. Dahil malamang sa alamang, nasa kabilang room nagka-copywriting. Si Raquel ba? Ay, hindi. Ano siya to eh? I'll give you guys 1 minute. Check your audio now. Hello. Hello? Hello. Hello. Malalaman nyo if gumagana yung audio ninyo kapag umilaw yung pangalan nyo dito sa chat box. Go. Hello. po. Hello. Hello. Sound check. Good Sound evening. Good evening, Coach. check. Mic check. Hello? Hello. Sound check 1, 2. Hello. Hello? Ba't parang nailaw sa akin? Hello? Hello. Goods bag. Yes, goods. Goods ang audio nyo. Goods lahat. Okay, game na ha. Let's start with Rosalina.
Rosalina, what's your ideal work type? Hi. Mhm, mhm. Sige, go lang. Okey, okey. Mm, nice, nice. Perfect. Hmm, that's it. Hindi, yung reminder pala sa sarili mo 'yan, normally kasi, the goal was ipi-print ito pero keri boom boom lang 'yan. Okey, next, tanong tayo isa pa. Let's check. Leo, Leo? Ay, sino yun? Yes, go. Gusto ko yun. Amen. Okey. Mhm, mhm. Nice. Mhm, mm. Ay, no, just the highest one. Yes. Highest, nice. Okey. Explain ko sa inyo mamaya yun, ha, but go for target market. Hmm, mhm. Nice. Um, Maganda yun kasi, eto guys yung point na, um alam niyo yung malalaman ninyo what will keep you, parang pushing forward. And if it's tsismis, go for it. Alam niyo na kung ba't yun ang branding ko. Yung tsismis ngayon, binago natin ang interpretation ng tsismis. Kasi before, meron siyang negative connotation. Tsismis is like gossiping, it's bad and all. Hindi. Yung sa atin, pag sinabing tsismis, may laman, may trabaho, may pera. Gano'n. Gusto niyo yun? Okay. So, let's move on. Sino dito yung may high D personality? Raise your hands. High D, yung letter D, dominant. Raise your hands. Ira, who else? Yung pinakang mataas na score ninyo is letter D. Si Kim? Okay? Sino pa? Dadalawa lang ang, oh my God, dadalawa lang ang ka-personality ko? Yung pinakamataas guys na score ay letter D for David. Pag tiningnan ninyo yung D talaga yung dominance ang pinakamataas. Okay.
The beauty of having high D personality is that you feel most content in authoritative positions. Meaning, kapag kayo ang decision maker, um, ang kagandahan sa high D personality is number one, you have a solution for every problem. Pag may problema, hindi ka na nagfo-focus sa, oh shit, hindi ako nakapasa sa ganitong agency. Ang iniisip mo na kagad, okay, sang agency ako kasunod mag-a-apply. Halimbawa, um, nag-iisip ka na gusto mo magbukas ng negosyo. Hindi ka na para magplano pa ng napakahaba. Didiretso mo na lang, eto yung negosyong gusto ko. You carefully choose your plan of action before you execute, but you are an executioner. Hindi ba yung sinasabi ko? But you execute. You're good at execution. Because of your personality type, ang bagay sa inyo na clients na tutulungan ninyo ay anyone na nasa posisyon din to make a decision. Presidents, founders, CEOs, lawyers. So, legal VA, pasok ang high D personality. Who else? Executive virtual assistant, pasok. But, because of your personality type, remember this, kung saan mapapunta yung paningin mo, alam mo yung magustuhan mo yung isang bagay dahil go-getter ka at dahil you have a solution for every problem, you should be good sa kahit na anong posisyon na mapili mo. Clear? Sino dito ang high I personality? Pinakamataas yung I. Raise your hands. High I. Walang high I. Naku, walang pwedeng maging ano dito, SMM. Charot. Walang pwedeng maging Reva sa batch na to. Seryoso? Nako. So, yung dalawang nabanggit ko, bagay siya sa I personality. The thing about high I personality is sobrang outgoing ninyo. You guys are so friendly. You're like the light of the room. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Thursday naman na pwede na magkamali ulit sa English. So, alam mo yung sobrang bigay na bigay ka. Yung pagpasok mo, natutuwa yung mga office mate mo kasi nandyan ka na may baon kang bagong balita. The problem with high I personality is dahil nga sobrang outgoing ninyo, sobrang bigay na bigay kayo, mabilis maubos yung social battery ninyo. So, eto rin yung mga pagdating ng hapon, ayaw mo nang makausap yung mga office mate mo. Gusto mo na lang magkulong sa isang kwarto, ayaw mo na makakita ng ibang tao. High I personality yon. And because of your personality type, bagay ka sa SMM, any graphics design, um, PR, publishing, so ano 'to, mga digital marketing agency. Sana hindi niyo naririnig yung hilik ni Papski lumalakas bigla. Sorry. Reva is bagay din dito. Sino naman dito, eto alam ko marami, high S personality. Sino yung high S? Eto yung mga, quote and quote, feeling introvert, pero in reality, judger kayo. And that's not a bad thing. Makinig maigi. Kasi yun. Kayo yung halimbawa pupunta sa party. Yan, pasok kayo ng party. Ang iniisip niyo is introvert kayo. Pero in reality, tinitingnan niyo muna yung mga tao sa kwarto. Tao sa kwarto, tinagalog ko talaga yung room. Yung mga tao sa room. And then, tinitingnan niyo kung same vibes ba kayo. Pag hindi niyo gusto yung mga tao sa room or like yung crowd, doon lumalabas yung introvert kayo na this is not me, no. Pero kapag yung high S personality gusto niya yung crowd, B, nang aagaw ng mic, B, hindi nagpapaawa talaga. Etong mga taong 'to, ayaw niyo ng conflict. You guys are like born high ano, yung parang kind-hearted. Gusto niyo nakakatulong. The Parang the way that you are built is to help. And because of your personality type, bagay kayo sa healthcare. So, pwede kayong maging virtual receptionist ng mga clinics. Pwede kayong
healthcare, med-VAs, ano pa ba yung ibang tinatawag nila, CSRs. Eto yung mga clients na bagay sa inyo, nurse, counselors, coaches, doctors. And guys, just a heads up, not because I said na, o bagay kayo sa med-VA is healthcare VA na kayo. No. Pwede pa rin kayong, halimbawa, eto pinakamalayo ha, pwede kayong maging legal virtual assistant para sa isang lawyer na tumutulong sa mga hospitals. Sobrang niche down nun na, pero that's a possibility. Pwede kayong maging SMM sa mga coaches. Huwag kayong malito sa difference ng ano 'to? Sa difference ng service offer at industry. Magkaiba 'yon, okay? Go for the gold, Kim. Attendance nakapin. Alright. Goods tayo do'n? Goods? Okay. Sino ang high C personality? Eto yung pinakamabilis yumaman sa freelancing. Itaas nyo na yan. Kung mababa, pilitin nyo. Charot. Sino ang high C? Pinakamataas. C. Dadalawa? Okay. High C personality has a problem for every solution. And again, that's not a bad thing. Di ba yung high D, may diretsong solusyon? Eto mga high C personality na to, eto naman yung halimbawa may 4 na magkakabarkada. Bigyan niyo ako ng pangalan ng 4 na magkakabarkada. Sige, si Julia, si Andrea. Bigyan niyo pa ako ng si Julia, si Andrea, ayan, si Myra. Baka malito ako ha. Si Aisa, ayan. Thank you so much. Huwag namang Mary, madadamay pa ako sa kwento. Ako na nga lang gumawa ng kwento. Nag-akit. Eto ha, nag-akit si high I personality, si Julia. Si Julia yung high I ha, huwag tayo malito. So si Julia na high I personality nag-akit. Tara sa Boracay. Etong kalad-karin niyang friend na high D personality, tara let's go. Si Andrea yon. Tara let's go, laban. Oh, 'di ba? So sinabihan nila ngayon si Myra na high S personality. Sabi ni "Sinong kasama?" "Sige, ganyan, okey." Gano'n. Nung nalaman ni Myra na sila-sila lang namang 4, go laban. Eto ngayong si Aisa na high C personality. Eto talaga ang dahilan kung bakit hindi natutuloy lumabas ng chat box ang napaplanong lakad to Boracay. Kasi ang tatanungin niyan, "So, kailan tayo mag-book ng flight? Paano kung hindi naka-seat sale?" Okay, so just in case, open din ba kayo sa idea na magbarko tayo? Okay, sa barko mag-aano ba tayo, magshe-sharing ba tayo, dun ba tayo sa tourist or okay na tayo sa economy para tipid? Okay, so pagdating natin sa Boracay, saan tayo mag-book? Mag-a-advance booking na ba tayo? Okay, so 'pag nag-advance booking ba tayo, magbabayad na tayong lahat or isa na lang muna yung magbabayad tas hati-hati alam mo siya talaga yun, si Aiza yun. So, the alam mo yung the mere fact na sobrang metikuloso magplano nitong mga taong 'to, sila talaga yung nauunang yumaman kasi nakikita kaagad nila yung mga problems na hindi usually nakikita ng iba. Excuse me, hindi ko mai-mute ang Facebook at saka TikTok, sorry. May kwento ako sa'yo mamaya. Okay. So, because of your personality umubo talaga ako, hindi ko alam kung narinig niyo pa yung excuse me ko, sorry na. So, because of your personality type, bagay kayo sa mga positions na data analyst, data scientist kung gusto niyong ilaban. So, analyst position, testers, you can also service clients na engineers, analysts, yung mga developers. Pwede rin kung kayo ay may IT background or interesado talaga kayo mag-build ng website, pwede kayo sa web dev. Goods? Clear? Okay. Now let's go back to the list.
I wanna test yung inyong knowledge. Ah, A/B testing, anong bagay na personality type? Isagot nyo dun sa chat box natin. Go. Ay, ang bagal magsipag-type. DISC lang talaga ang pagpipilian nyo, day. A/B testing? Okay. A/B testing is a form that's usually used sa marketing, specifically pagka magmi-media buying or kapag meron pa ring halimbawa nag-develop ng app. A/B testing is more of testing A and testing B kung ano yung mas effective. Kung kayo ay magra-run ng ads, halimbawa, hindi, wag na lang ads. Pag magpo-post kayo ng reels sa Facebook, pag-post nyo ng reels, meron kayong option doon to test A and B na caption at after 24 hours or after presenting it to a number of people kung ano yung mas effective na caption, yun yung maiiwan. And bagay to sa C. Type C. Type C? Ano, tama nga, type C personality. High C. Ano ba? My brain's not braining today. Technical writing. D, I, S, or C? Technical writing? Mhm. Hindi nasagot yung iba, mananawag ako maya-maya. Bumoto na kayo, i-shoot nyo dyan sa technical writing. C. High C personality. Telemarketing and telesales. Telemarketing, D, I, S, or C? I. Nice. Love it. Okay. So, now that you guys have a better understanding of ano nga ba yung bagay na work based on your personality type, I want you to revisit yung ating ginawa na kodigo sa Google Keep. And I want you to just check real quick if yung target market nyo ba is bagay sa personality ninyo. I want you guys to combine your ideal work type, yung experience ninyo, and yung disc personality ninyo, yung disc result ninyo para sa inyong target market. And then under reminder, please add a reminder to yourself that it's possible to change. Wala namang wala namang isang one specific na linear path when it comes to freelancing. You can always change. But at the very least, I want you to have parang mas maliwanag na na trajectory. Ay, gusto niyo, ilang araw ko na ginagamit yung na yun, English na yun. Yes, Ara, go. Mm. So, halimbawa, mm, mhm. So, halimbawa, yes, naisip mo halimbawa, kunwari lang ito ha, over the past 6, 7 sessions, alam mo yung puso mo is parang gusto ko talaga yung legal. Pero ang personality type ko is high S ako. So puwede kang mag-legal for, a field na, legal virtual assistant ka tapos dun ka sa field na tumutulong. So probably personal injury, 'di ba? Nandun pa rin siya sa bagay sa personality mo but at the same time, um, kung ano yung gusto mo. Goods? Okey. 2 more minutes guys, isip pa kayo. Again, this is not final, but at the very least, I want you guys to have parang a much better game plan. 1 more minute.
One more minute. Sorry, TikTok, hindi ako makakasagot. TikTok and Facebook, di ako makakasagot masyado ng question sa gawa ng nasa training ako. So, try ko mamayang balikan. Dinig si Papski. Oo, nahilik. Team, pa-check nga ako. Naririnig niyo ba yung hilik ni Papski? Na-conscious ako. Sorry na. The Papski is sleeping. Good naman, okay. Okay, let's go. So, again, iwan niyo muna yung notepad ninyo. And then, babalik-balikan niyo ito. Kapag nararamdaman niyo na parang di ako happy sa ginagawa ko dito sa client na 'to, bakit? I want you to go back to your drawing board, and when I say drawing board, eto yon. Ano ba yung ideal work type ko ngayon? Ano ba yung previous work experience ko na? Ano ba yung disk result ko? I-take ko nga. Tapos, check nyo, ano yung next action step nyo? Now, there are different tools that you can use as a freelancer. Number one, calendar. Sa Google Calendar, guys, if you go to your Gmail account, napakita ko na sa inyo to ng day one, di ba? If you go to your Gmail account, pwede rin dito, guys, nakahat. Hindi ako sure kung pwede buksan. Okay, pwede to. Dito sa Google Maps, na Google Maps, ano ba? Napatingin ako. Tinitingnan ko baka mamaya hindi ako pwede buksan. Okay. Dito sa, pag nag-open kayo ng new tab, pack, and then calendar. Hindi ko lang pwedeng buksan ng calendar na to kasi naka-share ang screen ko. Now, I need you guys to familiarize yourselves with the Google Workspace. When I say Google Workspace, eto yon. Pag nasa Chrome kayo, pag open nyo ng new tab, pag click nyo tong waffle icon, makikita nyo na dyan lahat. You click on Discover Google Workspace, ibibigay na niyan lahat ng kailangan yung dapat matutunan. So, this will be part of your homework is to explore Google Workspace. Your apps, makikita nyo na dyan lahat ng nakakonect na apps. Apart from that, again, your focus should be yung lahat ng nasa waffle icon. Google Business, Gmail, Docs, Drive, Calendar, Sheets, Slides, Chat, Meet, Forms, Sites, YouTube, lahat yan. Obviously, sa Top VIP, marunong na kayo sa, sa karamihan ng to. Itong classroom, ginagamit ng lahat. Clear? Goods? Ay, Rosalina, anong hindi? Sorry. Ngayon ko lang nakita. You have to familiarize yourselves with Google Calendar. Next, task management app. Ito, may homework din kayo dito. Ngayon ko lang, tonight ko ilalagay lahat ha. But ang task management app is, halimbawa, meron kayong, hindi rinig si Papski. Okay, perfect. I love it. Alright. Benjamin, hello. Mabuhay. Okay. So, sa task management app, halimbawa, meron kayong 100 tasks per week. Ang nangyayari niyan is, meron sa task management app na pangalan ng task, pangalan ng, pangalan ng task, date kung kailan, at saka kung kanino naka-assign. You will also have a homework para mas matutunan ninyo kung paano gumamit ng task management app using Asana. And again, homework na lang to kasi mahaba siya. Next, you will also need to learn how to create videos via video editing tool called CapCut. Meron ba ditong hindi pa familiar sa CapCut?
Don't be shy. Si Ara. Sino pa? Si Paula. Yung hindi familiar ha. Okay? Marami-rami? Okay. So, gagawan ko kayo ng tutorial, pero ano to, homework. Kasi baka pag pinag-aralan natin isa-isa mga tools, ay yari na tayo. Sino dito ang hindi marunong gumamit ng Microsoft Office? Raise your hands. Microsoft Office. Now, a lot of times, hindi na ginagamit si Office. Instead, si Google na. So, kapag na-master nyo si Google, makikita nyo may katumbas na si Office na docs, sheets, and all that. So, you should be good. Ukira? And you also need to try and learn at least one photo editor. So, lahat ng tools na pag-aaralan nyo, bibigyan ko na lang kayo ng tutorial and then homework. Tapos, next week pa naman yung do. Alright? Now, andito na tayo sa part na hindi na natin, mabilisan lang to. Because ito guys, yung i-discuss natin sa, sa application book. But, just to get ready, para lang maging ready kayo, meron ditong hindi pa marunong gumamit ng Canva? Canva. Meron pa ba? Meron pa ba? Go. Oh, carry lang yun. Basta marunong. Basta yung nagamit na before. Perfect. Okay. So, lahat may account na. Please open canva.com. Next, I want you guys to search for resume. Next, I want you guys to choose a design na walang crown. Walang crown ha. When it comes to choosing a design for your resume, what I would recommend, and this is just based on my personal experience, hindi ito um like standard for everyone. I don't really think that there's a certain standard. But what I will show you is paano mag-create ng resume na lumulusot sa ATS, which is Applicant Tracking System ng maraming companies. Ito yung ginagamit ng mga companies to filter thousands of applicants by inserting keywords. So, first things first, when it comes to your resume, some might tell you na wag maglagay ng picture, some might tell you maglagay ng picture. Ako, I personally put my photo because we work remotely. And nagkaroon ako ng client na hindi niya alam yung pagmumukha ko. So, parang 3 years na ako sa kanya, 3 or 4 years na ako sa kanya, nag-Christmas party kami, pag-on ko ng camera, sabi niya, "Oh, Mary, I didn't know you look like that." Hindi ko alam kung insulto ba yun o natuwa siya sa nakita niya. Hindi ko na rin tinanong because you don't ask questions na ayaw mong marinig ang sagot. O, Kira? So, simula no naisip ko, kasi 'di ba sa BPO sinasabi nila, "Wag mo na lagyan ng picture, hindi kailangan ng picture sa biodata." Gano'n. So, hindi ko nilalagyan, but when I started working from home, yun, makilala ko si Igor, nag-ano na ako, nag-picture na ako. Now, click mo lang kung ano yung design na nagustuhan mo. Ako 'to, kunwari 'to, there. And then customize this template. I-X mo na lang 'to. Bakit may ano? Bakit may hindi, okay, letterhead pala yun. Okay, now, your next step should be think of one brand color.
When you think of your brand's color, think about psychology of color, number one, wherein may nararamdaman ng tao tuwing may makikita silang color. Halimbawa, white, malinis, walang bahid bacteria. Parang sunrock sa pang-gargle sa umaga. Gusto niyo yun? Hindi ko kinaya. Black is formal, straightforward, matigas. Ano ba? Pili kayo ng isang color na gagamitin nyo. Isa lang. Isa lang. Isa pa, technique. Halimbawa, ang target market nyo is legal. Legal, tapos brand color. Tapos punta kayo sa images. Makikita nyo, ay, parang dominant ang blue. Parang dominant yon, pwede yon. Pwede nyo kopyahin yon. Nakapili na ng colors? 1 minute. Baka yung iba namimili pa between pink and red or orange. I want you guys to go to this link. And then click on Explore Color Combinations. And then search for that color na napili nyo. And then, kung wari lang ha, parang bet nyo yung color na colorful. Color na colorful. So, napili nyo na palette is, let's just say this one, Spread Your Wings. Oh, gusto nyo yun? Fairness, maganda to. Okay. I'll give you guys a minute. Ulitin ko yung step by step ha. So, open canva.com, search for resume, pili ng design na walang crown, kasi pag may crown, ibig sabihin may element yun na paid. Unless naka-pro kayo, ilaban nyo. Pero kung di kayo naka-pro, piliin nyo na lang yung tamang tao. After that, click the design, customize this template, and it will open a new tab. Pause nyo lang muna to. Your next step would be to choose a color for your brand. Isang color lang. And then you go to the link that I sent, which is the color palette generator ni Canva. And then you click on, hold on Ara, you click on explore color combinations. And then you search for the color. And then you pick one. Yes, Ara, go. Saan color? Dito? Sa color palette? Ara? Nakamute ka, Beb. Mhm. Clinic mo na yung customize this template. Okay? Binuksan na niya to. Okay? Okay? Iwan mo lang siya do'n. Kasi ang next step mo na is pipili ka ng color. Pili ka muna ng isip ka muna ng color bago ka pumunta do'n sa link para hindi ka malito. Kasi okay. Okay. Tingin ka muna sa screen ko ha. Goods? Okay. So, blue ang napili mo. Na-click mo na yung link na sinend ko?
Be, tingin ka sa screen ko. Wala kang gagalawin na pagkabukas mo nito. Wala ka munang gagalawin. Okay? Nandito na tayo sa color palette. Nabuksan mo na? Yes. Goods? Okay. Dito, sa baba, sa bandang gitna, makikita nyo explore color combinations. Yes. Yeah. Ayun. Okay? Explore color combinations. O, balik mo na. Tingin mo na ulit sa screen ko. Naka-dual screen ka ba? Hindi. Sige. Balikan mo na ulit sa screen ko para hindi ka maligaw ng landas. Alright. Guys, nakakasunod lahat? O, Kira. Goods? Okay. Pag-click nyo ng explore color combinations, search nyo lang dito sa gitna, blue. And then enter. Next, pili kayo. Alin dito sa mga palette na to ang gusto nyo? So, kunwari lang ito yung napili nyo. I-click nyo lang yon, bubuksan niya tong page na to. Tapos, nandito tayo sa part na to. I'll give you guys 1 minute. Go. Goods? Nakapili na lahat? So, lahat tayo meron ng nakikita dito sa baba na may hashtag. Thumbs up? Goods? Kita na lahat? Itong hashtag Okay. Ang tawag dyan ay hex code. Si hex code, kung wari itong color na to ang gusto ninyong gamitin dito sa part na to ng resume nyo. What you wanna do is, ika-copy nyo tong may hashtag na to, copy, and then click nyo yung gusto nyong i-edit na color na element. Dito sa taas, makikita nyo color. I-click nyo tong add new color, and then paste. Ulitin ko, tingin mo na lahat sa screen ko. Tingin mo na lahat sa screen ko, wag mo nang gawin sa end nyo. Nakatingin na lahat sa screen ko This is the last time I'm going to repeat this. Kailangan step by step sundan nyo. Tingin muna sa screen ko. So from here, kukunin nyo tong hex code. Ang tawag dito is hex code. You copy, pack, copy, balik sa design ng resume. Ang tawag dun sa mga parts na to is asset. Ano asset? Wala yung word ko. Pa-remind ako ng word. Element. Perfect. Love it. So, i-click nyo yung element na gusto ninyong palitan ng kulay. Halimbawa, itong part na to. Makikita nyo kung napapalitan yung kulay niya dito sa taas. May lalabas na color. Kung medyo maliit yung screen nyo, baka nagtatago siya. So, palakihin nyo lang. Pag-click nyo nun, lalabas na tong nandito sa side. Click nyo lang add new color. Tas dito sa part na to, pag click nyo yung plus, tas control V nyo, automatic papalitan niya na yung hex code. I'll also give you guys 2 more minutes para palitan lahat ng gusto nyong, lahat ng information dito. Example, sa picture, what you wanna do is, kailangan yung background ninyo is hindi nilalamon yung pinakang picture nyo. Teka. Halimbawa, example lang naman to Piliin nyo yung mga pictures na
puwedeng, um, ano 'to, kita yung half body or puwedeng close up. Pero make sure na yung color nung background hindi kayo, um, ano 'to, nilalamon. Meaning halimbawa naka-black t-shirt ka ta's black pa yung background, gano'n. I'll give you guys kaya ba ano, palitan lahat ng info? Sige, I'll give you guys until sige 5 minutes kaya? 5 minutes to explore. Papalitan niyo lang. Halimbawa, email lalagay niyo dito, phone number lalagay niyo diyan, address lalagay niyo diyan, website kung wala pa kayong website, okey lang tanggalin niyo muna. Para magtanggal ng element, iki-click niyo lang siya ta's iki-click niyo 'to or puwedeng delete sa keyboard. 5 minutes, go. Three more minutes. Two more minutes, guys.
Okay, next. Iwan niyo muna 'to dito, ha. Okay, iwan niyo muna 'to dito, ha. Goods, iwan niyo muna. Pause lang kayo diyan. I want you guys to well, let me check first. Meron na ba kayong LinkedIn accounts? LinkedIn. Meron na? Okay. Go to linkedin.com and create a profile. Yung mga di pa naka-connect, what if kumonect kayo sa akin? Click nyo lang more tapos connect. Punta kayo sa link na sinend ko, then click more and then connect. Yung mga wala pa, I will only give you 5 minutes habang nagdadaldal ako dito, mag-start na kayo mag-create. So LinkedIn is like your social media account, but for the professionals. Eto na ngayon ang dapat tinitingnan ng mga naghahanap ng serious partners in life. Hindi na tayo pupunta sa ibang app. LinkedIn na. Show me your LinkedIn ang labanan ngayon. I want you guys to make sure, number one, kapag pumunta yung client sa profile ninyo dito sa LinkedIn, anong makikita nila na, ang bilis ni Wendell, I see you Wendell, hold on. Ang una niya makikita is yung banner ninyo. When you are creating your banners, wag nyo nang ilagay dyan yung email nyo. Pwede nyo ilagay sa contact info yun. What you wanna do is, focus siya sa ano ba yung gusto nyong, ay, syempre, nag-notify. Ano ba yung service na ino-offer nyo? Ano yung sinusolusyonan niya na problema? Ano yung, sino yung target market ninyo? Kung wala pa kayong naiisip, guys, pwede nyong gamitin tong pattern na to. Helping, sino yung target market nyo, and you should have a better idea na kung sino na dahil nanggaling na tayo sa part na yon. And then, ano yung service na ino-offer nyo? Ulit. Helping, target market, sino yung target market? Solution to their problem, and then sino yung target market? Tapos service. Kung wala pa rin kayo maisip, iwan nyo lang yan na blanco or lagyan nyo muna ng ayusin nyo mamaya. Next, full name. Huwag baligtarin ang pangalan, Day. That's very 2013. Next, you might wanna add kung ano yung tagline ninyo. Another important part, about section. Dito mo sasagutin yung question na what brought you to where you are now? Ano yung mga previous work experience mo? Parang ikikwento mo yung buhay mo pero yung professional side lang. Ganyan. Sino ka professionally? Wait, ang dami ko. Wait lang guys yung mga nag-a-add. Mamaya ko kayo i-add. Experience, ilalagay niyong lahat. Also, I want you guys to make sure na, halimbawa, yung sa Upwork ko, lagyan nyo ng dash or bullet, nakabullet siya. And then, if you have licenses or certification ng trainings, dito nyo lang ilalagay, hindi sa portfolio. What else? Skills. Ano pa ba? I think that's it. Again, picture kung ano yung ginamit nyo sa resume, I would recommend yun na rin yung gamitin nyo dito. Nagawa na ba yung mga walang LinkedIn accounts? Huwag niyo akong i-add sa LinkedIn kung o-offeran niyo ako ng insurance, ha? Nagkano yun? Ayan, si Earl. Hi, Earl! Ang dami nag-a-add sa akin dito, tapos sinalo ko ng insurance.
Yes, go. This mm, okay, first things first, Ara, 'pag when you raise your hand, hintayin mong tawagin kita ha, para lang practice lang. Next is ang LinkedIn hindi lang siya all about freelancing. Ang ilalagay mo dito is yung previous work experience mo. Nag-work ka na ba before? Okay, yun ang ilalagay mo sa experience mo. Anong nakasulat mo sa anong nakasulat mo dun sa target market or niche mo? Dito, sa ano natin, dito, there. Okay, yun ang ilagay mo dito. Bakit? Ang una mong kailangang i-develop is confidence sa sarili mo. Kapag wala kang tiwala, walang magtitiwala sa'yo na client. Next, when it comes to sa tagline, hindi ito dito sa when we're talking about taglines lang ha, hindi dito sa experience sa baba. Sa experience dito sa baba, syempre yung experience mo lang. Pero dito sa tagline sa taas, eto, at saka dito sa banner, kung legal VA ang target mo, legal VA ang ilalagay mo. Automatic yun. Kasi mamaya makikita nyo naman eh. But for SEO purposes, when clients look at your profiles, pagtingin pa lang nila, first 2 to 3 seconds, alam na kagad nila if they'd be interested to connect with you sa LinkedIn or hindi. Based on what they see sa banner at saka tagline sa baba ng pangalan mo. Goods? Kira. Any other questions, guys? Any other questions? Go, Rhea. Mm, 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 mm. Mm, mm. Good question. So, basically, what you wanna do is, lalo na kung required kayo ng company or iniiwasan mo na ma-question ka nung company ngayon, if yon. Pag gano'n ng mga ano, stay put mo na lang kung ano yung meron ka diyan. And then, make sure lang na sa experience you highlight na, "Eto yung position ko, 10 years na ako dito." Gano'n. Go go for it. Sure thing. Anyone else? 2 minutes. Yung mga nanggagawa pa ng profiles, 2 minutes. One more minute. Huwag kayong mag-alala guys, kasi kung hindi niyo matapos 'to, puwede niyong balikan mamaya. Basta nasisimulan niyo na siya. So, may drafts na kayo, may idea na kayo kung paano siyang gagawin. Kung meron man kayong like questions for later, puwedeng-puwede niyong i-shoot sa chat space natin.
Tapos dun ko sasagutin isa-isa. Cool? Goods? Thumbs up? Baka natutulog na yung iba ha? Hindi, sabay-sabay tayo mapupuya today. It's a no. No. Okay. Alright. Now, your next step should be, click on more. Tingin mo na sa screen ko at hindi ko mauulit ito mamaya. Teka, titingnan ko. Hold on. Sabi na meron eh. Okay, ulitan. So, nasa profile nyo kayo. Kung wala kayo sa profile nyo, i-click nyo lang to may picture sa taas. Tapos, click on View Profile. Tapos, dapat nandito kayo sa mismong page nung profile nyo. Next, balik sa screen ko. Tingin sa screen ko. Click on More. Click on Build a Resume. And then, click on Create from Profile. Ulitin ko para ano ha. Tingin mo na sa screen ko. From your profile, click on More. Click on Build a Resume. Click on Create from Profile. Tapos, may pop-up kayong makikita. Andito na ba lahat? O naghihintay pa ng pop-up yung iba? Meron bang wala pa sa screen na to? Raise your hands now. Ayan, goods na? Paula? Goods? Yes, Ayan. Goods na. Okay. Ira, goods na din? Ayan, may question pala. Ayan, go. Ay, sorry. Ulitan. So, balik tayo. Okay. Click on View Profile. Nakatingin ka, Ayan, sa screen ko? Okay. Sundan mo na lang View Profile. Tapos, ito, pipindutin mo. More. And then, Build a Resume. Tapos, may pop-up na ganito. Create from Profile. From here, guys, itatype ninyo kung ano yung target market ninyo. For example, ayun, si Rhea. Are ko nga bang legal VA? Tama nga ba? Ayan, kuwari yung si Ara, legal virtual assistant yung a-applyan niya. So, you can search for, tingnan ko nga kung merong wala. Since walang legal virtual assistant, legal assistant yung i-click mo. Pero guys, kung hindi pa kayo sure, kasi posible na hindi pa kayo 101% na sure dun sa niche nyo, try virtual assistant. And then click this. Tapos, click on apply. Nandito na lahat sa screen na to. Goods? Meron bang wala pa sa screen na to? Wala na iiwan ha? Okay. Next. Dito sa side, nakikita nyo, di ba, found in your resume, tapos sa baba may nakasulat, suggested keywords. Kita nyo siya? Sinadya ko na hindi ilagay itong mga suggested keywords na to para maipakita ko sa inyo kung papaano naman ninyo malalaman ano yung mga pwede nyo pang idagdag. For example, since we are looking for a position as a virtual assistant, yun yung ginamit natin na position, nakita ni LinkedIn na, wait, pwede to sa, may experience to sa data entry. May experience to sa social media marketing. Ito sa akin lang to, kaya lalabas siya. But possible, guys, na iba yung keywords na nalabas sa inyo.
I-check nyo kung alin do'n sa mga keywords na yun, yung meron kayong experience, tas iko-copy nyo siya at idadagdag nyo siya dito sa kung saan man ninyo ginawa yon. For example, SEO, ginawa ko siya dito sa um, Upwork as a freelancer. So, i-click ko lang tong pen icon, idadagdag ko siya dito sa baba, pack, save. So, ngayon, maglalabas pa ng other suggested keywords si LinkedIn. Goods? Alright. I'll give you 5 more minutes to check and play around with LinkedIn hanggang makarating kayo dito sa area na to. After that, babalik na tayo dun sa pag-create ng resume. 5 minutes, go. Raise your hands if you have questions, ha? Three more minutes, guys. One more minute, guys. One more minute.
Sa lahat na nanonood sa Facebook, we're almost done, but i-comment nyo yung questions nyo, babalikan ko mamaya. Also, please feel free to share this to your friends who are interested in learning about freelancing, kung paano mag-apply. This is actually the best part of the training. Kasi tututuruan ko na sila kung paano mag-prepare na mag-apply. This is very similar to sa application book session na nila-live ko every month. Thank you. Alright. Okay. So now that you guys are done, may papakita lang ako sa inyo but hindi ito yung gagawin natin for your resume ha. But in any case na ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ng um, Canva for your resume, you can actually click on download as PDF and then isave mo lang siya sa desktop mo and then mag-o-open na siya. Asa na yun? Hindi, syempre hindi ko makita. Hold on. Dito na lang sa taas. Here you go. So, you guys now have a resume na ATS friendly pero 3 pages siya. So, what we wanna do is instead of etong napakahagaya niya, summary, napakahaba nung about section natin, ang ginagawa ko dito, kinukuha ko yung keywords. And when I say kinukuha ko yung keywords, di ba mayroon, at gusto mong dila ko sa part na yun. Di ba meron tayong Canva na resume? So, yung about section, papaigsiin ko lang yan. Yun ang ilalagay ko dito. Sa work experience, ika-copy ko lang siya, ipipaste ko siya dito. Kung kayo guys ay meron ba dito more than 10 companies? Raise your hands. Meron? If more than 10 companies, sikip na. Number 1, kung merong reference, pwede niyong tanggalin yung reference kung wala rin lang naman kayong email at cellphone number or phone number nung reference nyo. Pangalawa, kwari lang tatanggalin natin ha, delete. So, dadami na yung space for work experience. Language. Unless you speak Spanish, ano pa ba, French, yan, tanggalin nyo na rin yan. Ay, syempre tinanggal ko lahat, sorry na. Ayan, tanggalin nyo na rin yan. So, ngayon, you have more space here to either put yung reference or pwede nyong i-edit ng i-move nyo ng onte para more space for your experience. Clear? Goods? Okay. Now, for you to send your resume, you can click on, syempre, ang pinakang madalas is you wanna download it as PDF. So, click on share, click on download, download. Magda-download na siya. Another option is, halimbawa, gusto nyo lang, and pa-check kung meron sa sa free na Canva. But, click on share, click on more, search for website. Ulitin ko ha, tingin sa screen ko. Share. Pag wala dito yung website, click nyo lang yung more, website. Ay, wait, no, sorry. Ulitan. Ito pwede to. Convert to website. Pero, may mas maganda akong atake. Hanapin nyo yung public link view. Pa-check nga ako kung meron sa inyo, please. Public link view. Meron sa free? Perfect. Click nyo lang public link view. Copy. Meron na kayo ngayong link. So ito, pag binigay nyo tong link na to sa halimbawa kay client, pack, pwede na nilang i-view yung resume nyo. Any questions?
Any questions? None? Okay, perfect. So yun yung two ways for you guys to create your resume na ATS ready. And at the same time, nakapanggawa na rin kayo ng LinkedIn account. Next, for our application book session, hindi na natin 'to ngayon gagawin na application book na 'to. Pag-aaralan natin paano gumawa ng cover letter, paano gumawa ng portfolios and proposals, paano gumawa ng contracts, freelancing platforms, and all that. Also, I wanna send over etong link ng presentation ko sa inyo para pwede na kayong mag-advanced learning dun sa mga homeworks. Ang next session natin guys ay application book session na. So, ang ibig sabihin ng application book session, tuturuan ko kayo kung ano yung mga kailangan yung i-prepare para makapag-apply na kayo. We will also have another session kung saan mag-a-apply tayo. And I don't think kakasya, but we'll try. So, ipapakita ko sa inyo lahat ng websites kung saan pwede kayo mag-apply. I will also include sa final activity na kailangan nakapag-apply na kayo sa at least 5 na links or kung ano man. Makikita nyo yun sa final activity and I will send you the links. You will also have a session called final activity kung saan yun na. Isasubmit nyo ng lahat ng nagawa ninyong output. Pagkatapos, makikita nyo sa mismong final activity din na email, nandun yung link to book your one-on-one with me. And that's what we call mock interview. During the mock interview, guys, tatanungin ko kayo ng typical interview questions asked during interviews. And in any case, na merong coaching opportunity, automatic yon. Sasabihin ko kagad sa inyo. After nun, so 2 parts siya, mock interview, and then yung one-on-one, i-review natin lahat ng nasa submission ninyo ng output ng final activity. I will give you parang pointers, re-review natin yung resume nyo, cover letter nyo, and all that. Pero remember guys, sa second part, dun sa pagre-review ng final activity ninyo, ang lagi yung tatandaan since kayo ang magpe-present sa client, halimbawa, hindi ko, kunwari lang, hindi ko gusto yung color green, kunwari. Hindi ko gusto yung green mo. Pero, mas confident ka dun sa color na green mo. Go for yung green na gusto mo. Kasi kayo magpe-present nun sa client. And when I say kayo magpe-present sa client, yung pag-aaralan natin sa final activity, yun na guys yung gagamitin ninyo sa mismo mga applications nyo. After makumpleto ang final activity at mock interview, pagka na-submit ng lahat, nakapag one-on-one na tayo, saka ninyo marireceive yung certificate ninyo for this training. Are we clear? If perfect ang attendance at saka nasubmit ang homeworks on time, marerefund pa nung revamp ang kanilang 399 pesos. Clear? Any questions? Yes, Ara, go. Oh, yes. Pwede rin kayo guys umattend sa halimbawa, eto for revamp 'to, kunwari nabitin kayo sa session this month, parang kailangan yung mag-revisit sa revamp. Mag-email lang kayo sa support, tapos pwede ulit kayo mag-join sa mga batches. Siyempre isang beses lang kayo mare-refund. Pero 'pag na-refund yun, ayos na yun. Pero pwede kayong mag-ano, umattend ng other classes din na revamp din. Revamp lang, Any other questions? Ukira. Okay. So with that being said, guys, this concludes our revamp sessions. Pa-turn on ng camera nyo
Hindi ako makakapag-camera sapagkat ako ay namamaga ang mata. Teka wait, try ko. Hold on tight. Hold on tight. Ay, siyempre patay yung camera. Testing. Ako'y namamaga ang ay siyempre wala. Ayan, perfect. Oh, wag niyo nang isipin na lang nating manas ako. Picture. Alam niyo na, dating gawe. Wala munang ngipin, Ara. Yung ano muna, close ano yun, yung wala muna, ang unang picture natin, wala munang ipin. Yan, go. Flip that hair, baby. Hold on. Si Wendell dapat nag-ano, pero in fairness sa kay Wendell, yung picture niya, ready ha. Gusto ko yun. Oh, wala munang ngipin. 1, 2, 3. Perfect. Ayan na, may ngipin na. Hold on. Oh, may ngipin na. 1, 2, 3. Perfect. Oh, layo ulit sa camera, one by one, whole body. Charot. 1, 2, 3. Perfect. Thank you so much, Revamp. In fairness, ang bilis nung sessions na yun, ha? Nakailan kayo? 8? Siyam? Siyam? 8? Oh, kita ko talaga si Heather, naimik talaga siya, 8. 9? Parang 9. Pa-9 ngayon? Okay, perfect. Okay, so guys, yung mga alam ko meron nag-attend dito ng mga nakapag-application book na, may isa pa tayong session, may inintay lang ako na isang link para sabay-sabay tayo mag-a-apply. And then after nun, isa-send ko na sa inyo yung email. Paintay lang ako ng manaka-naka. Also, before I forget, ayan na naman, Diyos mio Lord. Teka, hold on. Please, malilimutan ko na naman. Yung mga hindi pa nakakapag-send ng feedback, pa-send na lang ako ng feedback. Yung review sa page about your experience with us. Ano pa ba? Pag meron kayong mga questions, guys, Google Classroom. Automatic yun. Kasi pag sa Google Classroom kayo nag-post ng questions nyo, automatic mai-email lahat ng mentors nun. So, wala silang lusot. Clear? Pero kung ano naman, yung question nyo naman ay, halimbawa ay basic, sa tingin nyo ay kayang sagutin, Google Chat Space. Yes, Sarah, go. O, mamimiss mo ako. Gusto mo yun? Okay. Kevin, di talaga. Isang taon talaga tayo magsasama, babe. Seryoso, nasa ano kayo, ano? Nasa, ano to? Go for the gold. Pwede na kayo magsalita, hindi na tayo kaklase. Nakamute ka talaga, bakla. Oh. Ay, oo. Teka, wait. Oy, nag-on ban lahat ng ano? Teka. Ay, ipopost ko na lang sa Facebook. Ukira? O siya, maaga tayo matatapos today. I'll see you guys sa application book. Ukira? Bye. Bye, bye, bye. Thank you. Hoy, malapit na talaga ako mag-release ng ano nyo. Bye, bye guys.